Hi guys, meron na naman tayo ngayon bagong gagawin na ito guys, ano siya, Lenovo 4i3. So yung problem daw nito guys, nag-on siya pero black screen din siya. So ito, hindi ko rin alam kung paano, pero yung mangyayari dito guys, ganito. So i-off ko muna. Ayun, ayaw niya mag-off. Ayun guys, off na siya. So tapos i-on natin. Guys, sa una meron siya, tapos biglang magba-black screen siya. So yan. So sandali. So on natin siya. Ayun, nag-on siya. Tapos, ayan. Meron siya guys. Dilitaw yung Lenovo. Tapos, yan guys. Siguro mga, ano lang to, mga less than 1 minute guys. Makikita nyo umiikot yan. Tapos, mga ilang sandali lang guys, black screen siya. Hindi na siya nagtutuloy. Yan. Ganyan na guys. Black screen na siya, pero naka-on pa rin yung ano niya guys, oh. Naka-on pa rin. So ito guys, ibang klaseng problem nito. So gagawin ko siguro nito guys, check ko kung ano natin sa bootable USB guys. Kung makukuha natin yung pinaka problem niya, kung masosolve natin doon. So sana solve tayo guys. Wapen. O ito guys ha. Andali lang, i-ano ko lang guys. Ito guys, habang naka-on siya, ayan. So gagawin ko, papatayin muna natin to. Ito, lolong press ko siya. Ayan, patay siya. So ngayon guys, gagamit akong bootable USB. So tatry natin siya kung makukuha dito guys. So tatry ko siyang ipapasok sa BIOS. So lalagay ko yung USB. Ito, bootable USB, Windows 10 to guys. Ito, Windows 10 siya. So, tapos, i-on. Pagka-on ko, pipindot tayo sa F2. F2 o kaya F12, guys. Pwede siya. F2, F12. Ayan, guys. Ayan. So, dyan, guys, lumitaw. So, ibig sabihin, pwedeng yung program nyo na-corrupt, kaya nag-black screen siya guys, o it's either na sira yung hard disk nito guys, nagka-problema yung hard disk nito kaya nag-black screen siya. Sana hindi naman, kasi baka mawala daw yung mga files niya, mahalaga sa kanya. So gagawin natin yung makakaya natin para makapaglagay tayo ng bagong OS guys. So tapos pag napindot natin guys, pupunta ako doon sa USB. Ito guys, eto na tayo. So yung USB natin nasa ibaba. Ito naman sa itaas, ito yung pinaka SSD nya guys. Itong 128 gig. Pero yung sa atin, nasa baba. So pag tiningnan mo, ayun, lilitaw siya blue, di ba? Yung sa kanya white. So gagawin natin, ida-down ko siya. Down. Ayun, naka-white yung USB natin. So, gagawin natin guys, enter ko lang. Ayun. So, ayan guys, hintayin natin siya mag-boot. Ayun. So, nag-boot siya. Tapos, hintayin lang natin guys. Wapen, ay na. Ito na. Ibig sabihin, ay na. Ito na. So, wala siyang mouse guys. So, gagamit ako ngayon ng mechanical mouse o yung sa external mouse niya.
So, ito na guys, gumamit na lang. So, ito guys, minsan, pag hindi sanay yung pinagdala nyo nito, kala nila may problema yung internal ano nito guys. Internal yung problem nito sa loob mismo. Pwedeng sa hard drive niya, pwedeng sa RAM, gagalawin nila yun, bubuksan nila to. Kung ano-ano yung gagawin nila guys. Ngayon pala, hindi nila alam guys, yung problema lang pala, software saka yung program niya. Pero minsan, syempre, parang ano rin yan eh. Parang pumunta ka sa specialista, sa doktor. Minsan, kung hindi ka pupunta sa specialista, medyo hindi mo pa rin alam kung hindi nila tutumpukin talaga yung problema. So, eto na guys, pupunta tayo sa next. Ayan. Tapos, install. Tapos, tingnan natin guys kung pwede natin na hindi mabura yung program niya. Kasi kailangan niya raw yun eh. So, ngayon, tapos pupunta tayo dito sa, kahit alin naman dito guys. Professional. Next. Tapos, accept. I accept the license. Tapos yan guys. Guys, yung dati, meron ako in-upload dyan kung paano gumawa ng bootable USB. Ito yun guys. Ganito yung USB natin. Kaya lang ibang kulay lang to. Yung ginawa ko dati, red dahil may nagpagawa. So ngayon guys, kung makikita nyo, marami siyang files. So ito guys, oh. Yung mga files niya. Ito, kung makikita nyo, meron siyang additional na hard drive. Ito, yung 1 terabyte o 1000 gig. Ito naman, meron siyang SSD guys. 118. So, yung natitira niya na lang guys, ano na lang, 28 gig. So, kung dito tayo kukuha na pang software sa kanya, sana mag-work. Ito kasi marami siyang space kung dito tayo kukuha na gagamitin natin para pang-boot natin ng program niya. Gagawa tayo ng Windows 10. So, pero try natin guys dito kasi yung SSD mas mabilis siya kasi dito sa hard disk niya. Yung hard disk guys, yun ng hard drive, yung hard drive na ano pa guys, gumagamit pa sila ng disk. Di katulad ng SSD. Ito yung 128 gig. Ito SSD siya guys. Mas mabilis siya. So, try natin guys kung pwede pang gamitin yung 28 gig lang na pang-boot. Ayan. Kasi yung dito, marami na siyang program na pumasok dyan eh. So, hindi natin pwedeng i-delete to. Baka hanapin ni ma'am. Magkaroon siya ng problema dahil nga gagamitin niya yung mga files. So, yun guys. Pwede natin to. Pagka pindot mo, pagka highlight mo, gawin mo, i-next mo lang siya. Next. Tapos, ito, sabi niya, ayan, if the partition you chosen contain files from previous Windows installation, this file and folder will be moved to a folder named Windows Old. You will be able to access Windows Old, but you won't be able to use your previous version of Windows. So, yun, mabubuksan mo raw yung Windows mo, do sa Windows Old, yung mga files na makikita mo daw doon. Pero hindi mo na magagamit siya as parang program niya. Okay guys, so okay naman siya. Gagawa na lang tayo ng panibagong program nito guys. Well, importante yung files niya, mariretrieve pa natin doon. So okay. Ayan, tapos hintayin natin siya guys. Ito siguro probably mga 30 minutes to guys. So, ngayon guys, gagawin ko, ipo-forward na natin siya yung bago siya matapos para at least nakatutok tayo guys ha. Ito na guys, malapit na siyang matapos. So, konting na lang. Ito, magre-restart na siya.
So, gagawin nyo, pag naging ganyan siya, bunutin nyo yung USB pag nag-block na siya. Yan. Tapos bunutin nyo. So, yan. Tapos hintayin nyo siyang mag-on ulit. Maghihintay nyo lang kayo. Yan. Sigurado yan guys. Hindi na magba-black screen yan. Magtutuloy-tuloy na yan. Ayun. Diba? Ay ito. Ito guys. May tuloy-tuloy na. Ditak naman pa na yan. Tamang minuto guys. Basta stay tuned lang kayo guys. Eto na guys. Guys, subscribe nyo naman yung channel natin guys. Para at least ganahan tayo na palagi tayo nag-upload ng mga videos na ganito na makakatulong din sa inyo. Kumbaga, kung pinapanood nyo ito hanggang dito na kayo, ibig sabihin interesado kayo. Tapos, kaya guys na magtulungan tayo, kumbaga nakakapanood kayo, para matulungan nyo rin ako guys, para lumago yung channel natin. Thank you guys. Dakala salamat kay kayo guys. Ibig sabihin, dakala salamat, maraming salamat. No ka rin kamunta. Ibig sabihin, saan ka pupunta? Munta ako Ken. Pupunta ako dyan. Ibig sabihin nun, mamalengki ko. O, ibig sabihin, mamamalengki ako guys. Tapos, muli na ako. Ibig sabihin ng muli na ako guys, uuwi na ako. Ayun. Guys, ito habang hinihintay natin to, marami tayong pwedeng ituro sa inyo mga Kapampangan guys. Kaya, pero ganun pa man guys, ipo-forward ko na siya para doon na tayo pagkatapos ng getting ready na to, makikita natin kung ano yung kinalabasan niya. O kaya guys, baka kala nyo medyo nagtitrick tayo. Hintayin na lang natin para at least nagkukwentuhan tayo. Eto guys, yung ano na to, diba, meron akong ginawa din na black screen yung ano niya, yung video niya. Pero iba yung klaseng problem yung na-encounter natin sa kanya. Yung dati, yun sa processor yung problema niya. Ito hindi sa processor kasi sa unang pagbukas pa lang natin, meron na siyang output video, kaya alam ko na hindi yun ang problema niya. Yung problema niya talaga yung ano niya, yung pinaka-program niya na corrupt. So minsan kasi yung iba kaya nako-corrupt, meron tayong nadi-delete na program niya na hindi naman dapat natin i-delete, kaya ganun nangyari. O kaya may napasukan kang website, minsan nagka-virus. So ganun yung nangyayari. So, sa ano nito guys, gawin nyo, pag medyo getting ready siyang ganyan, so pindutin nyo lang to, yan, yun. So, nag-response siya. So, ibig sabihin yan, magtutuloy-tuloy na siya guys. Ayan. So, ayan guys, malapit na siya, nagtutuloy-tuloy na siya. So, konting, ano na lang hintayin natin. Ayun guys, tuturuan ko pa kayo ng Kapampangan. Ibig sabihin sa Kapampangan ng masarap, manyaman. Manyaman ka, abe. Ang sarap mo. Yan ang ibig sabihin. Manyaman. Ibig sabihin ng ano naman, ibig sabihin naman ng pangit guys. Katsura mo. Yun, pangit. Diba, mayroon kang kinainisan. Sasabihin mo, katsura mo. Yun, diba? Tapos guys, meron pa kung sasabihin mo mahal kita, sasabihin mo kaluguranda ka. Diba nauso yung Ojo, kaluguranda ka. Kaluguranda ka sobra-sobra. Ibig sabihin na guys na kaluguran, mahal na mahal kita. Yun. Ibig sabihin mo sa asawa mo, Jo, kaluguranda ka. Diba? Sabihin mo sa asawa mo, mahal na mahal kita. Kalago mo, Jo. Kaganda mo. Diba? Sigurado, bibigyan kayo ni Mrs. ng isang kiss pag sinabi niyong maganda siya. Kalago mo, Jo.
Guys, pasensya na para kung ano sirang plaka o para akong muret. Ibig sabihin ng muret, parang nasisira ng bayet guys. Hindi naman, di ba? Baga nagkukwentuhan tayo guys, at least meron kayo nalalaman na Kapampangan words. Dito pala sa Pampanga guys, maraming kainan dito, lalo na yung mga sisig. Dito sa may crossing, yon, maraming sisigan doon, tapos barbecue guys. Tapos meron din dito tinatawag na Toto Beach. Toto Beach na yun guys, maraming fishball doon. Maraming kikiam. Ibig sabihin ng Toto Beach guys, yung tusok-tusok, yung mga fishball. Guys, kung makikita nyo, umiikot siya. Naglo-load pa lang yung mga software nito guys. Kaya medyo tsaga-tsaga lang kayo guys Hindi ibig sabihin yan sira yung laptop nyo. Kumbaga sineset up niya yung program niya, kaya ganyan siya guys. Ilo-load niya. Kaya medyo patient lang tayo, tapos matatapos din siya guys. Importante at least nagawa siya. Tapos makikita nyo mamaya, papasukin natin yung program na yung mga files ng customer natin, makikita na niya. Ito na guys, natapos na siya. So ngayon use express settings. Ayan. So ayan, malapit na siyang matapos guys. Yun. Tapos Windows 10. Ayan guys. So tapos ito, pindutin not now. Yan. Mayari na yan kanyan. Ibig sabihin matatapos na yan. Ito guys, siguro 5 minutes na lang to, okay na siya. So ayan. So ayun guys, patient lang kayo pag gumagawa nito, kasi minsan meron din siyang trick, nakakalito rin kung kailangan mo bang buksan yung laptop o hindi. Kaya kailangan pumunta kayo doon sa medyo nakakaintindi guys Kaya basta pumupunta sa mga gumagawa lang ng basta-basta. Kailangan meron din silang alam sa software. Tapos sa mga hardware yan. Yung dual, hindi lang yung hardware. Kailangan pati software alam din nilang gawin. Para at least sure ball kayo. Ayun, tapos na. So ayan na. Tapos titingnan natin yung files kung nandun pa. So pupunta ka dito sa PC, tapos pag pumunta ka dito sa PC, punta ka rito sa local disk. Sa local disk yung sinabi kanina, so wala dito, nandito sa kabila. Ito yung mga files ni ma'am pala to. Ayun, ito, copy download. So, nandito na. So, i-check ko lang to. So, yun guys, in-check ko na yung ano niya. Ulit. So, ito na guys, okay na. So, lalagyan na lang natin siya ng Microsoft Office para magamit ni ma'am. So, ito guys, yung Microsoft Office natin, meron din tayong in-upload na video dun. So, dun nyo na lang panoorin. So, para at least hindi nyo nahintayin. So, ito guys, natapos na siya.
So gagawin natin, tingnan natin kung mag-o-okay siya, papatayin muna natin siya. Kasi hindi natin siya kung okay na siya, kung hindi siya magba-black screen. So ayan, namatay na siya, so sisindi natin siya. So ayan guys, ito nagsindi na po. Ayan guys, naglo-load na siya. Ayan, so hindi na siya nag-black screen. Ayun. Ayan guys, nagbukas na siya. So, successful guys. Sige guys, kung nagustuhan yung video na to, subscribe ulit. Salamat. Thank you.